Sino ba naman ang hindi matatakot sa boses at itsura mo? Ay, sa laki ng lugar na to, akalain mong dito pa tayo magkikita kasama ng mga kriminal. Mukhang nalilibang ka na sa pagtira mo dito. Mukhang matapang ka pa rin, Amador. Pero dito sa kulungan, baliwala yan, tulad na lang ng nangyari sa akin. Ah, talaga? Gusto kong liwanagin mo sa akin kung anong gusto mo sabihin, Isabela. Simple lang. Dito sa loob ng kulungan, matututo kang magpakumbaba sa kapwa mo. Susunod ka sa bawat utos. Pare-pareho lang ang tingin sa atin ng mga preso dito. Para sa kanila, kaaway tayo. Hindi tayo dapat magmalaki dahil sa kulungan na ito, wala tayong dignidad. Kahit ano sabihin mo, hindi tatalab sa akin yan. Hindi ako interesado sa mga sinasabi mo. Teka, sandali lang. Ang isa pang hindi mo magugustuhan dito ay ang magkaroon ng kaaway na tulad mong bilib sa sarili. Makikita mo na mas may halimaw pa sa'yo. At pag nakaharap mo sila, daig mo pa ang tagang maghahanap ng lunggang pagtataguan. Hindi ko kailangan magtago pa. Alam mo kung bakit? Dahil meron akong taglay na kapangyarihan. Habang buhay ako, walang pwede makatalo sa akin. Wala, kahit na sino. Yan ang akala mo, Amador. Habang buhay ka, mag-iingat ka, Amador. Yan ang maipapayo ko sa'yo. Sa ugali mong yan, maaari kang mapahamak. Ang buhay ay isang pribileyo na mawawala sa takdang panahon. Galit ka ba sa sarili mo o nababaliw ka na? Maaari. Matapang ako nung wala pa ako dito sa loob. Ngayon daig ko pa ang maamong tupa. Yan din ang mangyayari sa'yo. Yan naman ang isang bagay na ayaw ko marinig. Mag-iingat ka rin. Baka may kumuha sa'yo dito at dalhin ka sa ospital ng mga baliw tulad na nangyari sa pamangkin mo. Mabuti pa nga sigurong mapunta sa ospital ng mga baliw tulad ni Estefania. Dahil hindi na niya haharapin ang mga kalungkutan na dumarating sa buhay niya. Gugustuhin ko pa ang ganong buhay para hindi ko na maramdaman ang sobrang lungkot. At hindi ko na magawang isumpang sarili ko dahil sa mga kasamaang ginawa ko. Humanda ka dahil ganyan ang mararanasan mo pag nagtagal ka dito.